chapter 2 ng Exodus, verse 1 to 10. Ito po mga kaibigan na itong si Moises po yung nilagay sa basket, no? At amazing mga kaibigan dahil nakita siya ng prinsesa at yun nga, dahil umiyak na awa ang prinsesa sa kanya. Ito pa rin, no? Plano pa rin ito ng Diyos. Imagine, alam naman niya na Hebreo na mula sa Hebreo ang bata na nasa basket. Dahil kung sa Egypto hindi naman gagawin ganun, ano? Pero yun, inampun niya. At nakaka-amaze mga kaibigan dahil ang nag-alaga sa sanggol ay sariling nanay pa rin, di ba? Hindi ibang tao. Kaya amazing po talaga mga kaibigan ang istorya na to. Dito mga kaibigan na i-replay ko po. Babasahin ko po muli. Sabi, kasi itong si Moises, yung kapatid niya, tinitingnan siya. Si Moises nasa basket, di ba? So, tinitingnan siya kung ano ang mangyayari. Tinitingnan niya yung basket. Ngayon, nakita ito ng prinsesa. So, isipin natin, itong kapatid ni Moises ay isa sa mga alalay ng prinsesa. At yun nga, sabi dito na, sabi ng babae, itong babae ay kapatid ni Moises. Pagkatapos lumapit ang kapatid na babae ng sanggol, no? Sa prinsesa at nagtanong, gusto niyo po bang ikuha ko kayo ng isang babaeng Hebreo na magpapasuso at mag-alaga sa sanggol para sa inyo? Sumagot ang prinsesa, sige. Kaya umalis ang kapatid ng sanggol, di ba? At pinuntahan ang kanilang ina at dinala sa prinsesa. So, hindi siya nalayo mga kaibigan. Pag magkasama pa rin sila, hindi ba yung mag-aalala ang mama o ang pamilya niya, yung sanggol, itong si Moises, kasi kasama siya ang kinuhang alaga no? Itong kapatid niya, ang kinuha niyang mag-alaga dito sa bata na nasa basket ay yung mama niya. Kaya amazing mga kaibigan, di ba, ang istorya ni Moises. Kung narinig niyo na po ito, ang istorya na to. Kung hindi pa, ito ngayon ay magandang pag-aralan po natin mga kaibigan. Kasi nakaka-amaze talaga yung istorya ni Moises. Hindi niyo po ba alam mga kaibigan? So ganito, ito nag-umpisa. So ngayon mga kaibigan, yun nga no, lumaki na, kasi inaalagaan ng nanay. Nung lumaki na siya, dinala na siya sa prinsesa. Nang lumaki na ang sanggol, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at itinuring siya ng prinsesa bilang tunay niyang anak. So yung nanay, dinala niya sa prinsesa. Kasi kung hindi niya dadalhin, syempre bawal yung lalaki, di ba, na bawal yung mga Israelita, mga anak ng lalaki. Kaya kung lalaki yung anak ay ipapapatay. Ngayon ito naman, continue reading po ako dito sa Exodus chapter 2 verse 11. Isang araw, nang binata na si Moises, pumunta siya sa mga kadugo niya at nakita niya kung paano sila pinahirapan. Nakita niya ang isang Egyptio na hinahagupit ng isang Hebreo. Nakita niya ang isang Egyptio na hinahagupit ng isang Hebreo. Okay, nakadugo niya. Lumilinga-linga si Moises sa paligid kung may nakatingin. At nang wala siyang nakita, pinatay niya ang Egyptio at ibinaon ang bangkay sa buhangin. Kinabukasan, bumalik siya at may nakita siyang dalawang Hebreong nag-aaway. Tinanong niya ang may kasalanan, bakit mo hinahagupit ang kapwa mo Hebreo? Sumagot ang lalaki, sino ang naglagay sa iyo para maging pinuno at hukom namin?
Papatayin mo rin ba ako katulad ng ginawa mo sa Egyptyo kahapon? Natakot si Moises at sinabi sa kanyang sarili, may nakakaalam pala ng ginawa ko. Ayan mga kaibigan, Nang malaman ng Paraon ang ginawa ni Moises, tinangka niya itong patayin. Pero tumakas si Moises papuntang Midian para roon manirahan. Pagdating niya sa Midian, naupo siya sa gilid ng balon. Ngayon dumating naman ang 7 anak na babae ng pari ng Midian para umigib at painumin ang mga alagang hayop ng kanilang ama. May dumating doon na mga pastol at pinapaalis nila ang mga babae at ang kanilang mga hayop. Pero tinulungan ni Moises ang mga babaeng anak ng pari at pinainom pa niya ang mga alaga nilang hayop. Pag-uwi ng mga babae sa ama nilang si Reuel, tinanong niya sila, "Bakit parang napaaga ang pag-uwi niyo?" Sumagot sila, "May isang Egyptyo po na tumulong sa amin laban sa mga pastol. Ipinag-igib niya kami ng tubig at pinainom ang aming mga hayop." Nagtanong ang kanilang ama, "Nasaan na siya? Bakit ninyo siya iniwan? Tawagin ninyo siya at anyayahang kumain." Tinanggap ni Moises ang paanyaya at pumayag siyang doon na tumira sa bahay ni Reuel. Nang magtagal, ipinakasal ni Reuel ang anak niyang si Zipporah kay Moises. Nagbuntis si Zipporah at nanganak ng isang lalaki at pinangalanan ito ni Moises na Gershom. Dahil sinabi niya, "Dayuhan ako sa lupaing ito." Yan mga kaibigan, mga pangalan may mga ibig sabihin po. Pagkalipas ng maraming taon, namatay ang hari ng Egypto. Pero patuloy pa rin ang paghihirap ng mga Israelita sa kanilang pagkaalipin. Humingi sila ng tulong at umabot sa Diyos ang kanilang hinaing. Narinig ng Diyos ang kanilang hinaing. At inalala niya ang kanyang kasunduan kina Abraham, Isaac at Jacob. Nakita ng Diyos ang kalagayan nila at naawa ang Diyos sa kanila. So yan po mga kaibigan, Dito po nag-umpisa ang ating Diyos, mga kaibigan, Diyos ng Kristiyano. Yung totoong Kristiyano ito ang Diyos mula kay Abraham, Isaac, and Jacob. Ang istorya nila patuloy po sa atin. Kaya po tayo na naniniwala at sumampalataya na may Diyos, Hindi po tayo nag-ano sa sarili nating kakayahan. Nakagaya po ng iba. Dito po yung Diyos natin mga kaibigan na nag-umpisa. Narinig ng Diyos ang kanilang hinaing at inaalala niya ang kanyang kasunduan kina Abraham, Isaac at Jacob. Nakita ng Diyos ang kalagayan nila at naawa ang Diyos sa kanila. Imagine mga kaibigan, nakita, narinig, di ba? Naniniwala po ba kayo na sa atin po, pag nagdasal tayo, naririnig tayo ng Diyos at nakikita niya kung paano tayo magdasal, ano yung mga ginagawa natin araw-araw, kahit sa pagtulog. Naniniwala po ba kayo mga kaibigan? Ako, naniniwala po ako. Itong sa Bible mga kaibigan, hindi lang ito na yung bang parang kataisip na sinusulat lang at babasahin ng tao. Ito, naniniwala ako, ito ay buhay na buhay ang salita na ito mga kaibigan. Itong nakasaad dito. Pag sinabi dito na narinig ng Diyos ang kanilang hinaing at inaalala niya ang kasunduan kina Abraham, Isaac at Jacob, totoo yan mga kaibigan. Naniniwala talaga ako. Na minsan nga, parang hindi ko naramdaman na ang presensya ng Diyos.
Lord, hindi ko na nakita ang presensya mo Lord, magpakita ka naman Lord. Yan mga ganyan mga kaibigan, may mga ganyan akong declaration sa Panginoon. Minsan parang, naghahanap ako ng presence of God. Sa iba-ibang paraan maramdaman mo na paano siya nakipag-communicate sa'yo. 'Pag meron po tayong relationship, totoong relasyon po sa Panginoon, hindi lang po sa pagbasa. Siyempre itong pagbasa 'pag naunawaan natin, mafi-feel natin ang kagalakan ng ating puso dahil, naramdaman natin na God talk to us through the Bible 'no, through the word from the Bible. And then bukod pa diyan mga kaibigan, kahit saan tayo naglalakad o sa trabaho, wala tayong bitbit na Bible, 'pag iniisip natin palagi ang Diyos, makikita natin ang kanyang presensya. Kasi kung ano yun, may iniisip tayo tungkol sa Diyos, may connection, eh. Makikita mo, hala, ito yung iniisip ko pero sinasagot ng Diyos. May connection mga kaibigan. Ako hindi po ako nag-ano, yung bang nag-talk, but ano, testimony ko rin po ito mga kaibigan. Hindi ko tinataas ang aking sarili, kundi pinapatotoo ko lang po based sa karanasan ko.